Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng 1 kilong condensed milk puto cheese. Na meron nag-comment na mapakla daw po ang puto cheese. So, lilinawin ko lang po, hindi po mapakla. 1 kilong all-purpose flour ang gagamitin natin, 3 cups na white sugar. Gagamit din tayo dito ng condensed milk. Bakit may condensed milk na may sugar pa? Hindi po yan matamis, sakto lang po yan. 4 pieces na XL na itlog at cheese para sa toppings. So, depende na sa inyo gaano kalalaki yung cheese. Meron po ako ditong melted margarine, 1 cup yan ang ilalagay natin. 8 tablespoon na baking powder. 8 tablespoon po talaga. Matigas po kapag ilagay mo dyan. Sa 1 kilo ay 2 tablespoon lang. So, unahin na po nating batihin yung 4 na itlog natin. Malalaking itlog po ang gamitin. Kung maliliit, pwede pong 6 na itlog. Yung iba po di naglalagay ng itlog, pero for today's video, may itlog po yung gagawin nating puto cheese. Kasi kumbaga ito yung standard na timpla ng puto cheese. Kumpleto talaga yung ingredients na ilalagay natin. Ay di pala kumpleto kasi di po ako dito naglagay ng konting asin. Ayan, dahil nabati na natin yung itlog, ilagay na natin yung sugar. So, ang sugar po, maglalagay tayo kasi pag di mo po yan nilagyan ng sugar, dahil ito pong niluluto natin ay 1 kilo, sobrang tabang po niyan pag condensed milk lang. So, 3 cups po na white sugar yung nilagay ko dyan. Hindi na nga masyadong puno yung pangatlo. Parang kung lumalabas, 2 and 3/4 cups lang na white sugar. Then, batiin natin ulit. Haluin pala. I-mix natin ulit yung ating egg. Tapos, ilagay na natin yung melted margarine. Pwede pong melted butter. Mas masarap po yan kung melted butter. So, talagang tinakal ko pa sa tablespoon. Pero po, ang sumatotal niyan ay 1 cup po na melted margarine. Margarine. Sabi ni Google, margarine daw ang basa dyan. Hindi margarine. Yun, haluin po ulit natin. Yun, para mag-mix yung melted margarine, yung egg, saka para matunaw na po yung sugar. So, kung maglalagay ka po ng asin, 1 teaspoon po ng asin, pwede na. So, naglagay po muna ako ng 5 cups ng water. Dadagdagan na lang natin mamaya. So, pwede kang maglagay dito up to 8 cups ng tubig. Ako po usually, lagi lang pong ginagawa ko 6 cups. Pero, pwede pa po yan itodo sa up to 8 cups ng tubig. Kasi 1:1 ang ratio ng tubig sa all-purpose flour kapag gumagawa po ng puto. So, kaya po ako gumawa nito na may na nagsalita ako ulit. Kasi para maturuan ko po talaga kayo. Para sa mga talagang first time, talagang makita nyo kung paano talaga ginagawa yung puto ng step by step. So, hindi po totoo sa nag-comment na mapakla ang puto kasi 1:1 po talaga ang measurement ng all-purpose flour saka ng baking powder. Kada 1 cup po na all-purpose flour ay 1 tablespoon ng baking powder. Basta Calumet po yung brand na doon ako sanay na alam kong hindi siya mapakla. So, baka po sa nag-comment na mapakla daw po yung puto, baka po yung baking powder, hindi nyo na-mix ng maigi or baka po hindi ganun kaganda yung brand nung naibigay sa inyo na baking powder. So, 10 years old pa lang po ako gumagawa na ako ng puto. Never po ako nakagawa ng puto na mapakla. So, dahil nandyan na po yung 1 kilo na all-purpose flour, tinodo na po natin. Haluin po natin yan ng maigi. Sa puto naman po, kapag na-overmix mo po yan, magde-deflate siya. Ibig sabihin, kahit nakaumbok siya nung nasa steamer pa, pag tinanggal mo yan sa steamer, bigla siyang magbababa. Mawawala yung umbok niya. Kapag na-overmix. Ayan tingnan nyo po. Yung paglagay ko ng baking powder, 8 tablespoon po talaga yan. Bakit hindi na isabay kanina kasi? Yun, di na isabay.
So ayos lang din naman para kasama na siya sa pag-ano natin, sa pag-mix natin. Sasalain naman po. Every time po na gumagawa ko ng puto, sinasala ko po. Pero meron naman mga nagko-comment sa mga video ko na mga expert na di na nila sinasala. So ayun na yung sinasabi kong tubig. Dinagdag ko na po yung 1 cup. Total of 6 cups na po ng tubig yung nailagay natin dito. Tapos 1 cup ng melted margarine. So, salain na natin para makinis ang ating puto. Walang buo-buo kasi pag may nabuo dyan na baking powder, yun talaga yung magiging mapakla po talaga yun. Ang sama ng lasa ng baking powder kapag ka nakain mo yan. Halimbawa, yung puto mo, meron dyan na ligaw, na buo, na baking powder, napakasama po ng lasa nun. Kaya make sure po na pag nagawa tayo ng puto, nami-mix po nating mabuti. So, naglalagay na po ako sa mga puto molder kasi magi-steam na tayo. Gamit ko po dito ngayon yung malaking steamer talaga na as in nasa 40 plus ata ang kadasalan ko dyan sa malaking steamer. Pwede po yan na pagsabayin na may up and down. Pero after 5 minutes, babalik ta rin mo. Yung sa ibabaw naman ang ilalagay mo sa ilalim, yung ilalim naman yung ilalagay mo sa ibabaw. After 5 to 8 minutes, ganon. So maglalagay po dito ng cheese. After po ng 8 minutes na yung puto, mag-steam, ilalagyan natin ng cheese. So habang ini-steam natin ulit, i-ready natin yung bilao. Kasi isang bilao po ito. 1 kilo, isang bilao. Kasi umaabot po ng 120 pieces na puto ang 1 kilo kapag ka naluluto. So, sobra siya sa isang bilao. Pero pwede naman pagkasyahin natin. So, ganun lang po yung paggawa natin. So, sa pag-assemble naman sa lagayan, kung sakaling paninda nyo rin po yung puto na gagawin nyo, nasa kanya-kanyang strategy na lang po yun. Kung saan kayo mas komportable, kung saan kayo mas sa tingin nyo mas okay para sa inyo. So, yun po yung i-arrange. Ganun nyo i-arrange. So, ako po, hindi ko po isinasabay yung cheese kapag ka nagluto ako ng puto kasi gusto ko hindi nasisira yung itsura ng puto ko. So, pagluto na yung puto, 8 minutes, saka ko pa lang po ilalagay. Tapos i-steam ko ulit siya ng 2 minutes. Magiging ganyan po yung cheese sa ibabaw. Melted lang siya ng konti. So maglagay na tayo dito sa bilao pala. Maglagay na tayo sa bilao. So yan po yung sinasabi ko na depende na sa'yo kung paano mo i-arrange. So ito naman po, hindi po ito ipapaninda. Example lang to, kaya natin ginagawa na ilalagay sa bilao, pero hindi po ito ipapantinda. So sa nagtatanong naman po ng presyo, ang pagpipresyo po, magdepende kayo sa ginamit nyong ingredients. I-total nyo kung ilang ingredients, then mag-add kayo ng para sa effort nyo, para sa gas, so saka nyo i-decide kung magkano ipipresyo. O yan ang finished product natin. Napakaganda po ng puto. At hindi po talaga yan mapakla, hindi po yan mapait. Thank you so much. Ito na po yung ating puto cheese na 1 bilao at 1 kilo recipe.